So, balita muna tayo, Kuya Ramil, para sa ating mga listeners. So, ang pinag-uusapan ngayon yung food security emergency, no? At sabi posibleng ideklara yan sa February 4. Kasi ang aking kalendaryo ay January pa. January pa. February 4, Tuesday. Kasi 2 ngayon, 'di ba? 2 ngayon, 'di ba? February 2. 2225 pala ang ating ngayon date. So baka daw February 4 ideklara na ang food security emergency matapos na pong formal na matanggap ng Department of Agriculture yung aprobadong resolusyon ng National Price Coordinating Council. Sa ilalim po ng bagong batas ng Agricultural Tarification Act, ang DA po sa rekomendasyon ng NPCC, yung National Price Coordinating Council, maaari hong magdeklara ng food security emergency para matugunan ang mga kakulangan sa supply o hindi pangkaraniwang pagtaas ng presyo ng bigas. Ayon ho kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., makikipagpulong siya sa mga opisyal ng National Food Authority, ng Food Terminal Incorporated at sa Kadiwa para daw pag-aralan ang plano sa pagpapatupad ng naturang hakbang. Tiniyak niya na maaaring bigyang katwiran ng DA ang legalidad ng food security emergency kung kukwestiyonin man ito sa korte. No, and pinapaliwanag pa ni Secretary na ipatutupad ito sa buong bansa, no, hindi lang Metro Manila, sa buong bansa, kung saan maaarian niya magbenta ang NFA ng stock ng bigas sa halagang 36 pesos kada kilo sa mga local government units na maaari muling ibenta naman sa halagang 38 pesos kada kilo. No, yung ibang sinasabi, pwede ding pamahagi ng libre ng mga bibiling LGU. So, depende na lang yun kung gustong kumita ng LGU or diba, parang bibigay na yun. Sana hindi lang magamit sa eleksyon. Una nang pinaplano ng kagawaran ang pagdedeklara ng food security emergency February 1. Pero hindi yan natuloy, no, hindi naabot yung target date matapos po yung pagkaantala ng pagpapadala ng inaprobahang resolusyon ng NPCC. Availability or available sa mga mamimili ng NFA rice, oras na makapagdeklara ng food security emergency sa susunod na linggo, nasa kamay na daw ng mga local government units ayon sa Department of Agriculture. So, syempre, magbebenta pa lang sila. So, kung February 4 or 5 makakapag-start na sila, bago pa makuha talaga yan ng ating mga kababayan na maging available, syempre bibilang din yan ng araw dahil paghahandaan pa yan ng mga LGU. O para kasing kailangan talagang i-dispose yung mga aging stock ng NFA, 'di ba, ng bigas. Kasi mamimili na rin daw sila nung mga aanihin ngayon. Okay, kaya so sana lang maging abot kaya talaga ng mga natin, ng mga mamimili. Tapos hindi baka mamaya kasi bibili ng 36 tapos mapupunta kung saan mas mahal ibebenta, 'di ba? Yun yung sad. Sana sana may safety measures, 'di ba? Ang DA na matiyak na talagang dun sa sinasabi nilang 38 pesos mabibili ng ating mga kababayan or mas less, 'di ba? O kaya 36 o kaya pamigay na lang ng libre. Okay. Sige. Balita number 2, DA nakikipag-partnership sa isang grocery mart para mapalawig pa itong kadiwa ng Pangulo Rice for All program. So, pumirma ng Memorandum of Understanding si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. kasama ang major grocery chain
president nitong Biyernes para daw mapalawig pa nga itong kadiwa ng Pangulo. Sabi ni Secretary Laurel, layo ng aktibidad na matiyak na ang bawat Pilipino ay may access sa abot kaya at magandang kalidad ng pagkain. Sa ilalim naman po ng partnership ng DA ay magsusupply ng sa grocery store ng RFA 5 o yung 5% broken rice na ibebenta sa 45 pesos kada kilo. RFA 25 o 25% broken sa halagang 38 pesos. RFA 100 o yung sulit rice, 100% broken sa halagang 36 pesos kada kilo at 29 pesos ang aging ngunit magandang kalidad pa rin na rice stock ng NFA na ibebenta sa mga vulnerable sector sa halagang 29 pesos per kilo. So marami na kayong pagpipilian, depende kung nasaang bracket kayo, 'di ba? Kasi yung 29 vulnerable sectors lang, yung mga poorest of the poor lang yung makaka-avail niyan. And wala rin anyan dagdag bayad ito sa parte ng pamahalaan para sa space na gagamitin doon sa grocery. Usually kasi kapag nagbebenta ka 'di ba sa grocery, malaking grocery chain, magbabayad ka pa. Magbabayad ka pa. Ngayon, sabi ng DA sila wala nang babayaran. And bukod pa dito ay magbibigay ng technical support ang DA doon sa grocery chain para sa rollout ng Kadiwa ng Pangulo programs. Target naman na i-deliver ang RFA at 29 peso, P29 rice supply sa grocery stores sa una o ikalawang bahagi ng Pebrero. So, asahan nyo na yan. Maging available doon sa malaking grocery. Alam na natin kung ano yan. Pero hindi na natin babanggitin. Mapapagalitan tayo. Ang Pilipinas sa angkat ng breeder, goats at sheep ayon sa DA. So, breeder naman na kambing at tupa ang aangkatin ng DA. So, inaprubahan na yan para daw mapabuti yung kalidad ng livestock at palakasin yung production ng karne, particular sa Mindanao. Diba usually naman talaga, baka DA ang mag-i-import. Diba usually nag-i-import naman yung mga kababayan natin? Government naman yan. Ito, government. Oo, sila mismo baka sila yung magdi-disperse, di ba, ng mga goats at sheep. Apo. Sabi ng DA, layo ng programa na pagandahin ang genetic quality ng mga hayop at suportahan ang sektor ng pagsasaka. Kasama sa importasyon ang 155 Anglo-Nubian bucks, 175 Boer buck, yung mga male goats, 1,190 Boer does. Ipapamahagi daw yan sa mga farms sa Cebu at North Cotabato. Karagdagang 260 Dorper rams at 4,050 na Dorper ewes. Female sheep yan. Baka hindi familiar yung mga kababayan natin. Mapupunta sa North Cotabato. So, ang proyektong ito ay nasa budget naman. Hindi blanco ang budget. May budget daw to. Pangangasiwaan ng National Livestock Program, ang mga imported na hayop ay dapat pumasa sa itinakdang timbang at edad at may presyong mula sa 500 hanggang 5,000 US dollars. So, yung mga Anglo-Nubians ay kilala yan sa mga gatas at karne, habang yung Boer goats at Dorper sheep ay may mataas na kalidad ng karne. So, matapos yung formal na bidding process, inasahan na darating ang mga hayop sa loob ng 90 araw mula sa pag-i-issue ng Notice of Award. O sana ma-smooth yung bidding process. Magkano? 500 US dollars hanggang 5,000 US dollars. 500. Samantalang
Ang dami-dami yung natin dito niya. Mura pa. Hindi na lang doon kumuha. Hindi na lang Ano sa na, mga kumbaga kababayan enhance na, 'di ba? Oo, enhance na, 'di ba, ng mga kababayan natin na mga para hinayaan na lang sana yung importasyon dun sa mga talaga nag-i-import, 'di ba? Tapos kinuha na lang nila yung Oo, yun yung maganda local na ring lahi. ano. Kasi And marami maganda na. tayo yun. Okay. Hindi katulad kung dito na kukunin, Oo. so imported yung lahi, improve na yung genetics din nun, 'di ba? Oo, at Tsaka saka ano, anong tag yung doon? Acclimatize na. no, Tama ba? no, Oo, yan. Acclimatize na. Oo, totoo yun. O, sana nga, no? I don't know. Anong plano nila? Kasi, ako malaga dito, may ma-disperse, di ba, sa mga kababayan natin. Kasi isa nga sa dapat nga daw na ine-enhance, yung milking goats. Kasi, malaki pa rin pangangailangan natin sa gatas. 'Di ba? Yung ano, yung goat's milk. Pwedeng pagkakitaan, 'di ba, ng mga kababayan natin. And yung mabibigyan, sana maparami nila. Kasi usually yung iba pag binigay minsan nadadeds, namamatay. Hindi, yun naman basta meron ng ibigay. May Okay. dadami yan. Ang problema Okay. kung may binigay. Hintayin na lang natin. Hintayin na lang natin. Department of Agriculture tiniyak na sapat ang supply ng pulang sibuyas sa merkado hanggang Pebrero lang, hindi buong taon. Hanggang Pebrero. So, sabi ng DA sa publiko na hindi tataas ang presyo at magkakaroon ng matatag na supply ng lokal na sibuyas sapagkat magsisimula na yung harvest season. Kasi daw may mga nag-aalala na maubos ang stock ng sibuyas bago ang February. So, walang katotohanan. And pinapaliwanag ng DA ang mga sibuyas na inani noong nakarang taon na inaasang tatagal hanggang Pebrero dahil sa mga cold storage natin. Mga cold storage facility. Ayon sa Bureau of Plant Industry, ang stock ng lokal na sibuyas, yung red, ay nasa mataas pa, 8,000 metric tons noong noong January 17. And sinasabi rin ng DA na ang peak harvest season para sa sibuyas ay mula Enero hanggang Marso, kaya't hindi dapat mag-alala sa biglaang pagtaas ng presyo. Okay. Baka mamaya magulat na naman tayo, 700 yung presyo ng sibuyasan eh. Huwag naman ganon. And binabanggit na kahit papalapit na ang papaubos na stocks, darating yung mga bagong aning sibuyas kaya hindi tataas ang presyo. Magkano ba sa monitoring? Yung mga nagmo-monitor ng presyo dyan, sabi na sa 100 hanggang 180 kada kilo ang presyo ng sibuyas. So, ayan, usapin ng sibuyas yan. Hopefully, hanggang dyan lang ang presyo at hindi na tumaas. Ito, ang isa sa masalimuot na usapin ngayon, Kuya Ramil, yung itlog. Hindi malaman, sino magsasabi ng katotohanan. Kasi ang sinasabi ng DA, posibleng magkulang ang supply ng itlog by month of April. Malaki yung posibilidad na magkaroon ng shortage sa itlog sa April ayon sa Department of Agriculture. Kasi daw maraming hindi nag-alaga dahil sa bumabang presyo sa farm gate. No, may mga nalugi daw na supplier. So dahil dito pinangangambahan ng DA na tataas ang presyo ng itlog sa nasabing buwan. Ayon kay Secretary Francisco Chu Lauriel, posibleng mag-angkat kung sakaling magkaubusan ng itlog. May chance pa naman daw na hindi magkatotoo yung sinasabi nila sa April dahil February pa lang naman daw. So, but at least looking forward, nakikita na nila na baka magka-problema. Parang magkaka-problema na parang hindi.
Ang gulo, no? Pero nagsalita na kasi yung Philippine Egg Board Association. Sinasabi na bumababa na yung demand from holiday season at bumababa na rin yung presyo ng itlog. Di ba? Balita natin last week, bumaba ang presyo ng itlog. And totoo naman yun. Kung magkakabusan ng itlog sa Abril, dapat daw, ngayon pa lang, mahal na yung itlog. Hindi nga, bumaba nga yung presyo. And bumababa na rin yung demand. Kung tutuusin nga daw sa pagtaya nila ng egg board, posible mag-oversupply pa this year. Ano ba talaga? Ang tanong nga, bakit hindi magkatugma yung kanilang sinasabi? And nililinaw pa nga ng egg board sa pamamagitan ng kanilang president, si Mr. Francis Uyehara. Sabi niya, baka naman daw nagkakalituhan. Kasi di ba dalawang klase yung manok? Layer tsaka broiler. Yung layer, di ba? Yung layer, yan yung nagbibigay sa atin ng table egg ng itlog, 'di ba? Yung commercial layers, siya na nagbibigay ng table egg. So hindi yan fertilized, 'di ba? Hindi yan fertilized. Hindi yan Okay. fertilizer. Okay. So yung broiler, yan naman yung meat type. Meat type, oh. 'Di ba? Yan yung Karne. ano ba? Yung karne, yan yung 45 days ba na tinatawag? Yan, Kuya Ramil? yan. 45 days. 45 days. Oh. Oo. Ito daw, yung alam nila na merong problema sa production sa broiler chicks. No, sila yung nangangailangan ng hatching egg dahil dun sa bird flu, 'di ba? Bird flu, hindi nakakapag-angkat ngayon. Yan ang sinasabi nila. Yun yung alam nila na problema. Pero yung layer, yung itlog, wala silang problema. Kasi daw, yung parent stocks na nagpo-produce ng itlog, yan talaga ini-import. Yeah, ini-import kasi hindi daw kaya natin yan i-produce yung mga parent stock. Talaga daw ini-import yan. Kaya lang, yung parent stock for this year, 2025, nandito na sa Pilipinas. Hindi na i-import. So, safe na sila for this year. Nandito na yung mga parent stock. So, yung requirement natin for 2025 na parent stock nandito na sa bansa at secured na. So, hindi natin po problemahin daw yung itlog. So, ang problema na, ang alam nila na may problema yung broiler sector. Baka daw nagkakalituhan. Kaya daw, alamin daw. Kasi daw nagulat din sila sa marami nagtatanong sa kanila regarding dito sa itlog. Okay. So, totoo naman na global threat yung bird flu. Di ba? Isa yan talaga sa problema. Kahit nga sa US, Kuya Ramil, problema na yan. Milyon-milyon na manok ang kinakatay sa US because of itong bird flu o yung avian influenza. Kaya yung presyo ng itlog sa Amerika, doble, triple daw ang halaga kumpara sa presyo noong 2023. And mukhang tatagal pa daw ito. No, mukhang tatagal pa daw. Dito sa Pilipinas, ang projection ng egg board, April, summer. So, mainit. 'Di ba? Pag summer, pag mainit, ano nangyayari? Lumiliit yung itlog. So, mumura na naman siya. 'Di ba? Presyo, magbababa ang presyo, liliit yung itlog. And pag summer, wala tayong mga estudyante, so walang bibili ng itlog. 'Di ba? Kasi kaya maraming itlog, maraming nagko-kwek-kwek, 'di ba? Ang tawag doon yung malaki. Ano ba? Kwek-kwek din ba tawag doon sa malaki? Makulay orange itlog. Kwek-kwek din, 'di ba? So less yung posible maging less din yung demand kapag April. So ibig sabihin may supply sila. So yun yung paliwanag po ng egg board. Oo. Hindi ko alam saan galing yung datos din ng DA. Yan ha. Hindi, ang DA naman ang sabi, posible. 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 Hindi naman sure. Hindi No. sure. Hindi sure. Ano, Yun lang. And then, ang sad lang, yung mga projection na ganon, but hindi ba sila, kasi medyo matindi yung yung projection na, yung pagsasabi na
kasi magki-create ng ng parang fear, 'di ba, ng takot sa mga consumer pag sinabi mong magkukulang tayo ng supply. May mindset Aga- yun. Tapos ba't hindi mo na coordinate dun sa mga sektor, 'di ba, sa mga sektor na involved para ma-clear yung datos. Magkakaroon ba enough ba supply natin or hindi? So ngayon, speaking of avian influenza, ba't hanggang ngayon daw wala pang vaccine para sa avian influenza? Kung matatandaan nyo, yung issue ng vaccine, nagtuturuan yung BAI tsaka FDA. Sino ba talaga dapat ang in charge, 'di ba? So, pero ang sinasabi ngayon ng DA, nasa field trials na and baka makumpleto by March. O di magkakaroon na tayo ng bakuna para sa avian influenza. Ang nagtataka lang yung mga nasa industriya mismo ng pagmamanukan samantalang sa ibang bansa daw ginagamit na talaga yung mga bakuna sa avian influenza. Meron na, kumaga, kilala na sa market. Bakit daw, hindi na lang yun yung kunin? Bakit magkukuha pa tayo ng hindi pa subok na mga bakuna para sa avian influenza? Ito mga hanggang ngayon, nasa field trial pa tayo at hindi pa na tatapos. No, yun yung clamor ng na industry, no, yung nagmamanukan mismo. Meron ng available na mga bakuna proven and effective against itong avian influenza. Bakit hindi na lang daw yun ang kunin? O, di ba? O, natatanong lang naman po. Tatanong lang naman po. Siyempre sila ang in authority. Pero mabuti ngayon, wala pang, kumbaga, wala tayong outbreak, 'di ba, ng avian influenza, ng bird flu dito sa atin. Nakokontrol pa natin, 'di ba? Nakokontrol pa natin. And sa kabila ng maraming dumadayong ibon dito, kasi yan yung isa sa mga nagdadala talaga ng sakit, yung mga migratory birds. Pero yan, yung mga update natin. So po pwede ho kayo mag-iwan ng inyong mga komento, ng inyong mga saloobin sa mga balita na yan. And tayo naman gusto natin inform ang ating mga kababayan. Pwede ho kayo magbigay ng inyong mga opinion, saloobin, feedback. Text lang kayo sa 0916-499-6195 at ang ating studio text line 0929-321-8738. O ikaw, may gusto ka bang i-react? Mag-react man lang tayo. Wala rin naman mangyayari. At least, na tag dito? Voice out mo. Oo. Hindi sasama loob mo. I-voice out niya. Kasi yung mga dispersal ng goats at ng sheep, sana dito nilang ang dami na natin dito naman. Yun lang, no? Yung kambing ko, problema ko. Bakit? Ginakaw yung lalaking kambing ko. Puros babae na lang. Sabi ko, pabayaan na yan dyan. Pabayaan na natin dyan yung mga babae para hindi dumami. Ngayon, nakakanak. Dumadami sila na dumadami. Sabi ko nga, Okay. talagang, dadami. Kasi yan, basta meron lang talagang inalagaan. May bigay. Di ba, yung Kalabaw dati, nag-dispersal din naman yung, di ba, ang Dairy Authority, National Dairy Authority. Ongoing naman yan. And marami. Sana nga magtuloy-tuloy pa yan. Yun nga lang, sabi mo, dapat hindi na natin inangkat. Dito na lang natin kinuha. No, yung mga magaganda naman na breeders ng sheep at goat. Sana kinonsult muna tayo, no? Doon tayo na-consult.